Anyway, nung po nakalaang pagtayo ko rito, ang aking huling mensahe ay nauukol doon sa pagbibigay salamat ng may kagalakan sa ating puso. Give thanks with a grateful heart. Yun po yung aking year-end topic na ibinahagi sa inyo last time. But this time, i-share ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay ay dapat nating pasalamatan, maganda man ito o hindi, dahil ito ay may dalang katuruan sa bawat isa sa atin. At sa umagang ito ay nais ko namang i-share sa inyo paano natin haharapin ang bagong bukas o yung bagong taon na ito, okay? Facing the future without fear. Yung walang takot. Na kung saan ay mabubuhay tayo malakas at kumahawak, kumakapit sa ating Panginoon. Alam ko sa ngayon, marami sa atin ang may takot pa rin dinadanas on what comes next ahead of the year. Ano yung mangyayari sa atin sa bukas? Okay? Maaaring problema ko sa aking kumpanya, sa trabaho ko, sa eskwelahan ko, paano kaya mapag-aral yung mga anak ko, magkatrabaho kaya ako. Today we are facing a lot of fear. Kung ano yung mangyayari. Kung kaya ang objective po ng ating mensahe sa umagang ito ay para palakasin yung ating mga faith. Okay? At paniniwala na tanging ang kapangyarihan ng ating Panginoon lamang ang makapag-aalis ng ating mga takot sa puso natin. Nung isang araw, nung kami nag-uusap ng anak ko, sabi niya, may virus daw na bago sa China. Mas matindi daw to dun sa COVID o sa COVID-19. Pero ito ay pinabubulaanan ng mga balita kung kaya kung ano man takot, sinasabing-tabi natin. Kung pag-oobserbahan po natin sa ibang bansa, ang dami iba't ibang nangyayaring mga typhoon. Mapapansin niyo po yan. Yung floods, okay? Yung mga lindol, dito lang, kailan lang may lindol sa atin. Okay. Yung mga political issue, meron daw tayong mga kudita, etc. Ang daming problema, ang dami natin kinatatakutan na maaaring lahat din tayo balang araw ay maapektuhan. Nakakabigat pa nga yung mga fortune tellers na yan eh. Kung ano-ano yung mga pinagsasabi. Andiyan si Baldwin, si Daka, o si Nostradamus, matagal na yan. Kaya kung talagang matatakotin ka, pag nadinig mo lahat yan, talaga pong sinasabi ko sa inyo, ay magbibigay sa inyo talaga ng mga iba't ibang uri ng takot sa buhay natin na to. Sama nyo na rin po yung iba't ibang klase ng phobia. Takot sa tubig, takot mawalan ng sa space, takot sa tao, takot sa kung ano-ano pa. Alam ko hindi lang natin kinatatakutan talaga yung takot sa peraphobia. Lahat yun. Okay. But more than this, ang isa sa pinakamabigat natin talaga na kinatatakutan ako, yung kinatatakutan ko po talaga is yung kalungkutan, darkness, yung malayo ako sa aking pamilya, o mawalan ang aking mga mahal sa buhay, o mismo ako sa sarili ko, yung ako ay mamamatay agad. Ano bang paggamit ito? High-tech yan tayo. Ba talaga pagka-engineer okay? Pagka ano lang, hindi ba naman gumamit So, ano yung mga kinatatakutan natin sa buhay natin ito? Ako kinatatakutan ko po sa pagkakataon ito ay yung ang sinimulan nating panambahan dito ay hindi magpatuloy.
Pero alam kong hindi itutulot ito ng ating Panginoon. Okay po. Okay. Ano yung kinatatakutan natin sa buhay natin na ito? Lalo sa panahon ngayon na kung saan maraming mga bagay na nangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng kahit na sino. Pero malinaw sa Psalm 27:1 at sabi dito, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Alam niyo po, sa banal na kasulatan, yung salitang fear na ay 80 beses sinulat sa ating banal na kasulatan. At yung salitang be not afraid ay 30 beses sinulat sa ating banal na kasulatan. Hindi tinuturo sa banal na kasulatan na kung saan tayo ay dapat matakot sa kahit ano, bagay o kahit kanino. Pero ang tinuturo po ng banal na kasulatan ay kung paanong dapat tayo matakot sa Panginoon. Nakikita po natin yan sa Proverbs 14:27. Ang sabi dito, the fear of the Lord is a fountain of life to depart from the snare of death. Sa isahin po natin, napakaganda yan kung ating pagmumali-malihin. The fear of the Lord, ang pagkatakot sa Panginoon, hindi po ito yung literal na sinasabi na kung saan ay matatakot tayo. Yung sinatawag dito sa banal na kasulatan na fear of the Lord, malinaw dito yung sinasabing kung paano ang paggalang natin sa ating Panginoon. Yung pagsunod at pagkilala sa kanyang kapangyarihan at kabanalan. Hindi yung takot na kung saan ay very literal natin ginagamit. Na kung saan ay pinapakita bilang isang Kristiyano, bilang isang ordinaryong tao, dapat daw tayo ay may pagpapakumbaba at handang sumunod sa kautusan ng ating Panginoon. A fountain of life. Ang bukal na buhay ay sumisimbolo sa isang masaganang pinagmumulat ng buhay. Sabi nga daw po, ang buhay na may takot sa Diyos ay nagdadala sa atin sa kapayapaan. Tamang desisyon at proteksyon mula sa kasamaan. Depart from the snares of death. Ang buhay ay nakatuon sa Diyos ay nagpapalaya sa tao mula sa espiritual na kamatayan at kasalanan. Ano ba yung tinatawag natin mga bitag ng kamatayan? Saan ba tayo nagkakasala? Maraming tukso, kasalanan, o masamang gawa, o gawin na maaaring magdulot ng kapahamakan. Kapag tayo may takot sa Panginoon, nalalayo ang tao sa ganitong mga panganib. Paano natin tutulungan ang ating sarili to overcome our fear? Paano tayong makakaiwas kung tinatawag na takot natin sa ating mga puso? Sa 2 Timothy 1 verse 2 Timothy 1:7, sabi, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ang kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Kung kayo naniniwala sa ganito po, ibig sabihin, wala tayong fear na dapat ay sa puso natin. Lalo na't kung nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Eh minsan pag may dumating sa ating konting problema, ang bilis natin
yung mabilis tayong ma-disappoint, mabilis tayo na ah, yung ma-disturb na tinatawag natin dito. Kung ano ang dapat nating gawin, ano ang dapat na maging ugali ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Dito pinapakita po at pinaaalala na hindi natin dapat kailangan alamin ang lahat o lutasin ang lahat ng problema ng nag-iisa. Bilang isang tao, hindi nyo kaya. Hindi po tayo may kakayahan o may power na yung problema natin ay kaya natin lutasin mag-isa. Kailangan natin ang Diyos. Na kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, ginagabayan niya tayo ng tamang landas kahit hindi natin nakikita yung kabuuang problema natin. Huwag tayong magmalaki. Minsan, mayroon tayong problema eh. Kaya ko to. Masosolve ko to. Huwag kang magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Magtiwala ka sa Diyos dahil siya ang magtuturo ng daan upang makita natin yung anong kabuuan mayroon tayo. Lagi natin tatandaan, ang hinaharap natin ay hawak ng Diyos. Yung kanyang mga plano, never na nagkaroon ng plano ang Panginoon Diyos nang hindi ikabubuti natin. Pero huwag nating pangunahan siya. At huwag natin siya i-separate o i-set aside. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Minsan magugulat ka na lang yung mga problema dumarating sa atin. Nagugulat ka na lamang at nasusolve na hindi natin inaasahan. Bakit? Dahil nananalig ka sa presensya ng ating Panginoon. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Okay? Sa Mateo, sinabi din, at tandaan nyo, ako'y kasama ninyo palagi. So, anong dahilan kung panghahawakan natin itong mga salita ng ating Panginoon? Kapag alam natin na kasama natin ang ating Panginoon, wala tayong dapat ikatakot. Dahil ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Ang pangako nito ni Jesus ay nagpapaalala na kahit anuman ang mangyari, ay hindi niya tayo iiwanan. Kung kaya't ang bawat isa sa atin ay dapat tayong mamuhay sa pananampalataya, hindi sa takot. Sa 2 Timothy 1:7, sapagkat ang Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi nagdudulot ng takot, kundi nagbibigay ng kapangyarihan, pagmamahal at disiplina. Sa saan, kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa iyo. Alam niyo yung Book of Psalm o yung mga awit po, ito yung tinatawag natin Great Soul Book. Dito, yung Book of Psalm o yung libro ng mga awit, okay, ay nagtuturo sa atin kung paano tayo magre-respond sa mga buhay natin. Have you read entirely the entire Psalm? Napakaganda po nito para maging gabay natin sa ating buhay. Iba't ibang life situation ang nakapaloob sa libro ng mga awit. Dahil dito ay pinapahayag dito ang kahalagahan ng ating pananalig sa ating Panginoon. Lagi po natin tatandaan, ang takot ay hindi galing sa Diyos. Dahil ang Espiritu ng ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas para anuman ang ating mga pagsubok. Ang takot galing yan sa evil, hindi sa Diyos. Ngunit kapag mayroon tayong pananampalataya, mainit at maalab na pananampalataya
sa Diyos, ito ay tumutulong upang tayo ay hindi matakot. Simple lang naman tayo dapat umasa eh. Doon sa tinatawag na pangako ng Diyos na nagbibigay sa lahat ng ating mga pangangailangan. Maaari sa inyo, takot mawalan ng trabaho, takot mawalan ng iba't ibang mga bagay, material things. Ngunit ano ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo? Huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Ang bawat araw ay may sapat na sariling problema. Sunod po natin yung Philippians. At ang aking Diyos ay tutugon sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na hindi tayo dapat mag-alala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Minsan takot tayo eh. Punta ako doon sa lugar na ito, ano kaya mangyari sa akin? Kaya ayaw natin umalis sa comfort zone natin. Ayaw natin subukan. Hindi po ba? Ayoko pumunta doon sa lugar na yun. Ngunit lagi nating aalalahanin na magtiwala tayo sa ating Panginoon sapagkat may sapat na biyaya para sa bawat araw. Ang lahat, ang Diyos ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Yun ang ibon eh, walang kakayahan. Isang maliit na hayop at nabubuhay. Laging sinasample yan ng ilang natin mga tagapagturo. Bakit ang isang ibon namumuhay, walang trabaho, kundi lumipat at maghanap ng pagkain? Kung kahit patuloy at patuloy na tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, ang patuloy na panalangin at paggamit ng salita ng Diyos bilang mga gabay ng bawat isa sa atin. Anong ibig sabihin po dito? Kahit sa anong ginagawa ninyo, kahit kayo nasaan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat sa ating Panginoon. Binanggit ko po ito ng huling mensahe ko. Give thanks with a grateful heart. Manalangin ka, magpasalamat ka, kaya nakaupo ka, nakahiga ka, paulit-ulit mong banggitin, walang masama. Sa halip, sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ilapit ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang linaw po. Pero walang ganung magic, ha? Baka mamaya ay humingi ka ngayon, bukas. Hindi ka dapat. We have to work hard. May effort tayo dyan. Pinapakinggan, tinitingnan ng Panginoon, yun naman ang puso ng bawat isa sa atin. Saan mo ba gagamitin? Eh baka ngayon, payamanin kita ngayon. Gusto ko yumama, Panginoon. Pag pinayaman ka, maging rude ka, maging masama kang Kristiyano. Hindi po gagamitin ko sa pagtulong. Kakalungkot. Pero ang malinis na panalangin, ang malinis na hangarin, ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya kapag nananalangin tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan para siyang magpakalma sa ating takot at pagkabalisa. Siya rin ang nagbibigay ng gabay at kaliwanagan sa ating mga hinaharap. Alam nyo, ang takot hindi po pwedeng mangyari sa bawat isa sa atin. You must believe that you can win over fear. Hanggat hindi nyo inaalaw ang takot sa inyong mga puso sa inyong buhay, tatalunin kayo.
tatalunin po kayo. Pero pagka wala kang, hindi mo inallowed ang takot, you will live. Kaya ano po ang sinasabi bilang panghuli? Magpakatatag ka sa pag-ibig sa Panginoon para mawala ang iyong mga takot. Walang takot sa pag-ibig, ngunit ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kinalaman sa parusa. Ang natatakot ay hindi pasakdal sa pag-ibig. Sundan po natin sa Roma. Sapagkat ako'y naniniwala na kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga demonyo, ang kasalukuyan o ang hinaharap ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So napakalinaw. Napakalinaw na kung saan sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon, hindi tayo pwedeng ihiwalay sa Kanya. So confess your fear to God and surrender yourself. God's love will fill your life and cast out all your anxiety and fear. Basahin po natin yan sa unang John. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. So lagi namin natin aalalahanin, mahal ako ng Diyos, hindi ako pababayaan. Linggo-linggo nandito ako, dedicated ako, nakikipag-communicate sa Kanya, nakikinig sa mga salita niya. Hindi once a month lang ako dito. Kahit nasa bahay ako, ang Diyos pa rin ang nasa puso ko. Walang araw, walang oras na hindi ko sinasaalang-alang ang ating Panginoon. Pray for strength to defeat your fear. Minsan tayo nakakalungkot. Nailagay ko tabi po ito. Minsan, ako'y nagpapasalamat doon sa ilan nating mga sponsor kahit papaano sa inyong mga tulong, bawat isa sa inyo, at nananatili ang ating panambahan dito sa Pasay. Kasi kahapon, sineryata ni Brother Bondat yung ating financial. At sabi ko ay nasusustain yung ating mga pangangailangan sa mga susunod na pagtitipon o taon pa. Kahit papaano po ay yung takot na matagal na natin simulan ang kongregasyon na ito. Almost 50 years na, if I'm not mistaken, no? Mahigit 50 years na po. More than 50 years na tayo dito sa Maynila, Pasay, na nag-e-exist. Iba't iba ng ang mga nangyari. Pero naririto pa rin ang ating panambahan. Yung minsan kinatatakutan na lang namin ay yung mga susunod na tagapagturo sa panahon na kung saan ay maaaring kami ay wala ng kakayahan. Pero naniniwala ako na hindi pababayaan ng ating Panginoon ang kongregasyon natin kahit saan man iba't ibang dako. Mayroon at mayroong gagamitin ang Panginoon na magtuturo parang araw. Kaya po sinabi dito na kung saan huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako'y ng Diyos, aking kang palalakasin o aking kang tutulungan o aking aalalayan ka ng mga kanang kamay na aking katwiran. Hindi lang po ito yung bilang sa aming mga tagapagturo, no? Hindi lang kami natatakot din. Sa inyo ay applicable din po sa bawat isa sa atin ang mga chapter and verses na ito para lalo tayong magpalakas ng ating mga pananampalataya. Kung kaya dapat lang natin po na kung saan ay i-claim ang God's power upang tulungan tayo. Do not let our fear decide for our future. Because nobody knows
what the future holds for every one of us. Bibigyan tayo ng Panginoon ng mga pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Bibigyan niya tayo ng means, ng kaparaanan. Okay? Para tayo ay makapabuhay. Okay? Yung kung binibigay sa ating trabaho, sa bawat isa sa atin. Okay. To sustain our material needs. Kasi kung di maganda ang trabaho natin yan, baka isa sa inyo, hold upper. O kaya ay nagbebenta na lang ng kung ano-ano dyan. But God loves us. Binibigay niya because we are claiming that God's power to our life. Hinahayaan natin i-rule niya tayo. Romans 15 po, pupuspusin kayo ng Diyos ng pag-asa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung ano dapat natin lang kung gawin bilang isang Kristiyano. Kung nagawa natin noon, malamig tayo sa ating mga gawaing pagsamba, ngayong taong ito, I will be a good, disciplined Christian. Lalo kung pag-iibayuhin ang aking pananampalataya at serbisyo sa Panginoon. Kasi ang dami niyang blessings na ibinigay sa akin itong taong nagdaan. Kung ako'y naging masunuring Kristiyano, baka itong taong napapasok, mas doble ang blessing ko. Mas doble yung faith ko. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong panlunan. Be a disciplined Christian. Yun lang naman ang hinihiling sa atin eh. Maging masunurin tayo eh. Yung kanyang mga salita, yung kanyang mga utos, ang ating mga gawin. At bilang panghuli po, para tuluyang mawala yung takot natin kung ano yung haharapin natin sa buhay na to. Itong taon na ito, nakailan na tayo? 365 days minus 5. 360 days. Okay. Sana itong taon na to ay punong-puno ng biyaya, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng maalab na pananampalataya. Ano ang sinasabi sa Revelation 2:10? Ano yung pangako ng ating Panginoon kapag tayo may pagmamahal, pananampalataya at walang takot? Huwag mong katakutan ang mga bagay na inyong malapit ng tiisin. Ayun, tayo, nandito po tayo. Linggo-linggo, nagsasacrifice tayo. Linggo-linggo, tayo ay talagang naglilingkod. Naglalaan ng oras natin. Tuwan-tuwa ang Panginoon sa ginagawa natin ito. Na bago natin unahin ang anumang gawain sa sanlibutan, naririto tayo. Okay? Malapit na ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon ng kapaghatian 10 araw. Kaya ano ang sabi po ng Panginoon? Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng tutong ng buhay. Oh, ano man ang mangyari sa atin sa buhay natin na ito? Maghirap man tayo, pero kung mayroon tayo, sapat. Hindi lang sapat. Yung talagang maalab na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, wala kang dapat ikatakot sa buhay na ito. Mawala man yung iyong mga mahal sa buhay. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ano po yun? Yung buhay na walang hanggan. Yung sakit, maaaring magkaroon tayo ng sakit. Hindi niyo dapat katakutan. Nagugulat nga ako, iba may cancer, inaabot ko na ilang taon. Yung ang pinsan ko po walang trabaho.
nabuhay na ilang taon. Hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko rin alam kung anong kanyang komunikasyon o relasyon sa ating Panginoon. We can never say. Baka maganda yung kanyang pakikipag-usap at pananamit. So, lahat ng takot, alisin natin. Ang tangi lamang na magiging gabay natin at sasandigan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Diyos. Sa ngayon nakikita ko po yung aking takot na baka dumating yung panahon na tayo ay maghiwa-hiwalay. Ay nakukuha sa panalangin. Ngayon ang nakikita ko sa dami ng mga dumalo sa araw na ito ay tulad natin ay isang walis tingting. Kasi ngayon puno tayo para tayong pinagsama-sama, pinahigpit, at yung isang bawat isa sa atin ay mayroong silbi. Kung kaya't yung dami natin sa ngayon ang nagbibigay inspirasyon sa aming mga tagapagturo para lalo tayo lumakas. Kaya pag makikita ko marami tayo dito, yung takot ko na minsan ay nawawala dahil alam kong marami sa atin ang nais magpatuloy ng gawaing paglilingkod sa ating Panginoon. At bilang pangwakas po ay iwan ko ang isang salita na kung saan ay accept your past without regrets, handle your present with confidence, and face your future without fear. Gandang maga po sa inyo lahat. Thank you.